Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus, "Ano ang katulad ng kaharian ng Diyos? Saan ko ito maihahambing? Ang katulad nito ay isang buto ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito ay lumaki hanggang sa maging isang punong kahoy, at ang mga ibon ay nagpupugad sa mga sanga nito." Sinabi pa ni Jesus, "Saan ko ihahambing ang paghahari ng Diyos? Ito ay katulad ng pampaalsa na inihalo ng isang babae sa 3 bakol ng harina, kaya't umalsa ang buong masa." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 3 gabi na. Ano po? At maganda pong ipaalala na sa bawat recollection, sa bawat retreat, ang pinakamahalaga po ay ano ang iyong gagawin pagkatapos nito? Ano ang iyong gagawin pagkatapos nito? Sayang naman ang mga tawanan natin, ang mga pagluha, kung wala naman kayong gagawin pagkatapos. Ano po? The decision. Alam natin na tayo ay pinagpala. Alam natin na tayo ay mahal ng Diyos. Ngayon, ano ang gagawin nyo dyan? You know that you are blessed. You know that you are loved in spite of. So what are you going to do about it? My dear friends, my dear brothers and sisters, you have to accept that we are not equal. We are not equal. Some were given much, others were given more. Kailangan natin tanggapin yun. To whom much is given, much is required. And to whom more is given, more is required. Nasusulat ho yan sa Ebanghelyo. Nung 1 linggo, yun ang pagbasa. Sadyang hindi tayo pantay-pantay. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara ang ating sarili sa ibang tao. Kasi hindi naman tayo pantay. Ano po? Sadyang may mga taong pinanganak na pogi at mayroong pinanganak na mas pogi. Yung iba sa inyo, bilis magsabi ng pangit. Wala naman sinabing binigyan ng kapus. Binigyan ng sapat at binigyan ng higit. Nakapunin niyo? Kaya hindi niyo pwedeng sabihin kulang. Hindi. Ang binigay sa inyo ng Diyos ay sapat. Ang iyong pagnanasa, ang nagiging dahilan, kaya kung anong meron ka, nagiging kulang. Hindi kulang ang pera, malaki ang ginagastos. Ano pa? Hindi kulang ang pera, malaki ang luho. We are given much, others were given more. Kaya nga, pag tinanong, when is enough, enough? Kailan sapat ang sapat? If you answer the question, when is enough, enough, according to your wants, you will never have enough. But if you will answer the question, when is enough, enough, by looking at your needs, you have more than enough. Ano po? Kaya nga po, pag tayo po ay nagre-reklamo, tingnan natin. Ang nirereklamo ko ba ay dahil wala ako o gusto ko lang na meron?
Is it a wants or a needs? Yung aming ama, yumaong ama, ay bumalak na kami ay yumaman. Sino ba naman masama bang yumaman? Hindi naman, Kaya yung kanyang retirement, malapit na mag-retire, kalahati nung kinuha niya. In advance. At ininvest sa bakyaan. Alam niyo yung bakya? Happy Pit. Usong-uso nun, Happy Pit. Tak, 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 tak. Happy Pit. At nainganyo siya kasi kumpare naman niya yung nagsabing, "Oy, Dan, ikaw ay mag-invest." At sumama yung mga kasama sa simbahan. Ang problema nun, pagkatapos ng 3 buwan, nagdeklara ng bankrupt. Hindi pa ako nakakatanggap ng bakya, bankrupt na kaagad. Ay di, nung una, hindi nyo napapansin na may epekto, pero nakikita ko yung tatay ko, pag minsan natutulala, siyempre may maling desisyon eh. Pag maling desisyon, natutulala ka eh. Okay lang, tulala lang naman. Maya-maya, nararamdaman namin yung aming ulam nababawasan. Dati 3 ulam, 2 na lang, hanggang sa 1 na lang. Pag nagluto ng pork chop, tigigisa na. Hindi na nakakaulit. Pag nagluto ng isda, tigigisa. Ay, nararamdaman mo na. At hanggang sinabi niyang, hindi ka makakapag-aral sa Maynila. Ay, nako. Sabi ko, malaking epekto ito. Anyway, nagsumika pa rin ako. Sabi ko, doon ako mag-aaral kasi gusto ko yung kurso doon, wala dito sa probinsya. Dala ng kahirapan, kami magkapatid na magkasunod, lahat kami engineering engineering, Nakatapos naman lahat ng lalaking engineering, Yung panganay, IE, Industrial Engineer, Ang tawag sa kanya, Inde Engot. Inde Engot, Ako po, ME, Sabi niya, mas engot. Yung kasunod sa akin, ay EE, Electrical Engineer. Yun ang engot na engot sa amin. At ang bunso ay CE, Civil Engineer. Yun lang daw ang konting engot. Di kami po ay pamilya ng engot. Anyway, kami yung panganay at saka ako, dala ng kahirapan, isa lang ang sapatos namin. Isa lang. So dapat lahat ng klase niya pang umaga. Lahat ng klase ko pang hapon. Kasi isa lang ang sapatos eh. So kailangang umuwi siya ng alas 12, alas 12:30, kasi papasok ako ng alas 2. Alas 12:30, ako'y nakamedyas na. Nandun ako sa hagdanan, nakamedyas na. Actually, hindi siyang inaantay ko yung sapatos. Kung makakauwi yung sapatos na mag-isa, di okay lang. Ay, isipin mo, nag-aaral kayo ng ganon. Isa lang ang sapatos ninyo. Kaya pag kami po'y gumigimik, magsisimba, yung isa ay nakasapatos, yung isa ay nakatsinelas. Sanayan lang na medyo maawa kayo sa sarili nyo nung una, pero okay lang. Nakatapos naman kami. Hindi naging dahilan ang sapatos para hindi makatapos. Hindi dahilan. Kaya pag halimbawa may magbibigay na sapatos, hindi ko kailangan. May sapatos ako. Ilan ba ang sapatos na kailangan sa bawat tao? Ilan? Sa 2 paa, ilang sapatos ang kailangan? Isang pares lang. Hindi po ba? Pag tinanong mo, ilan ang kailangan? Isang pares lang. Pag tinanong mo, ilan ang gusto mo? Ay, marami. Hindi po ba, Mananabi ako sa mga babae, ang daming sapatos. Hindi po ba, Ang daming sapatos. Tapos, ang daming bag. Di ba,
Ang daming bag. Dalawa-dalawa. Ha? Kailangan ba dalhin niyo yung gas stove niyo? Pagka, ang lalaki ng bag. Late sa misa, sasabihin, tayo na naman, late ka. Sasabihin ng mga asawa, wala akong may suot. Ang hirap na masyadong marami. Hindi tuloy malaman. Hindi po ba? Ilan po ba? When is enough, enough? Realizing that I have less, knowing I have less, and because I have less, I begin to understand I have more. Having less, I begin to understand I have more. Pag kailangan mo ng sapatos, wala kang pagpipilian. Di, ang bilis. Nakuha po ninyo? Pagkukunti lang. Pero pag marami kang pagpipilian, ay, mahihirapan ka. Ano po? Mahihirapan ka. Pero marami sa atin, gusto marami. Gusto marami. Ano po? Hindi na natin alam pagkamisan, ito ba'y kailangan o luho lang? Kailangan ba ito o luho lang? Yung mga inapot, yung mga Nokia 3210, naku po niya, diba? 3210. Yung mga cellphone dati, 3210. Pag nahulog sa mukha mo, bukol, ano po? Ang bibigat eh, ano po? Ngayon, ano? Kung naka 3210 ka, at ngayon naka iPhone 7 ka, nagbago ba ang kausap mo? Hindi nagbabago. Hindi po ba? Wala yan sa cellphone. Hindi nagbabago. Hindi po ba? Maraming bagay na hindi nagbabago. Pag tayo tumatanda, mapapansin ninyo, ang mahalaga pala sa cellphone, dalawa lang. Ang alin? Malaki ang letra at malakas ang tunog. Di ba ba? Na? Kasi kahit gaano kamahal, pag hindi nyo nababasa, walang pakinabang. Hindi po ba? No? Pag mahina ang tunog, walang pakinabang. Dati nagagalit ako pag ako'y nagmimisa, meron tunog na cellphone. Titit, titit, titit. Dati ngayon, hindi na. Hindi na ako nagagalit. Bakit? Alam ko, matanda ang may-ari nun. Ano po? Nagbabibrate pa yun, nagbabibrate. Sasabihin ng katabi nanay, tumutuloy ang cellphone niya. Akin yun, di ba? Di ba? Makikita niyo yan. Alam mong hiyang-hiya sila na pag tumunog yung cellphone nila, na hindi nila alam kung paano ay! Huwag nyo na dagdagan ng kahiyang. Ano po? Hindi na kailangan ng cellphone na may camera kasi lahat ng kukunan, malabo nanginginig eh. Darating tayo doon. Kaya mahalaga po yun. Ano po ba ang mahalaga? Kailangan itanong yun. Decision is very important. Brothers and sisters, you know you have enough. You have enough. What makes you unhappy is when you try to pursue what you want, rather than saying thank you or being grateful for what you have. You have already enough. Kaya yung iba napapahamak, gusto ng marami. Na po? Kaya nagkakasakit, gusto marami. Hindi alam kung kailan busog o putok yan. Ako po ninyo? Hindi alam. Hindi alam kung kailan busog. Pag kayo ay nagluwag na ng belt, nagluwag na kayo ng belt, ibig sabihin, busog na kayo. Nakuha po ninyo? Hindi yung pag kumakain kayo sa eat all you can, ang tanong nyo palagi, bawi na ba tayo? Hindi. Ang tanong doon, busog ka na ba? Hindi po ba? When is enough, enough? Why? You have to understand when is enough. Because the only way to change our lives is to understand the things around us. My dear friends, my dear brothers and sisters, what is happening around us is nothing compared to what is happening inside of us. Everything outside of us can change. There are two people coming to the well, ano po? Coming to the well, and one person says, I always come here with an empty bucket. I always come here with an empty bucket.
Pupunta ka, ano po, at ikaw ay sasalok, ha? Ang sabi ay, palagi na lang walang laman ng balde ko. Ano po? Pero yung isa, sabi niya, well, I always come out of here with full bucket. Ang nakikita nung isa, dumadating siya dong walang laman ang balde. Pero yung isa, nakikita niya, umuuwi siyang puno ang balde. Parehas lang. Parehas lang ang sitwasyon. Mga minamahal na mga kapatid, ano yung hindi natin makita? When you say you are blessed, do you really see that you are blessed? Do you really see that you are loved? Because if you cannot see that, you cannot make decisions for God. The only way to change our lives is to change our attitude. Hello? The only way to change our lives is to change our attitude. Not to change the situations, but to change the attitude. It is not your goal to change your boss, to change your wife, your husband, your children, your friends, but to change yourself. Jesus was not able to change the heart of Judas. Apo ninyo? Kahit si Jesus, hindi niya nabago ang puso ni Judas. Kaya huwag niyong pipiliting baguhin ang mga puso ng mga tao kasama ninyo. But you can always change yourself. How? By changing your attitude. In changing your attitude, others might change. I'm saying they might. I'm not saying they will. They might. In changing our attitude, others might change. My dear friends, my dear brothers and sisters, I want you to look at your future with a different attitude. You will have the same boss. You will have the same weather. You will have the same work. But you can change your attitude. You can change your attitude. Mahalagang-mahalaga po yun. Kasi kung hindi po nyo babaguhin ang inyong mga pananaw, ay, walang mangyayari sa inyo. Walang mangyayari sa inyo. You must be willing to change your attitude. Huwag nyo sasabihin hindi nyo alam ang dapat. Huwag nyo sasabihin hindi nyo alam ang dapat. Huwag nyo sasabihin hindi nyo alam kung anong mahalaga. Ha? Minsan, pagkatapos ng misa ko sa Mega Mall, mag-CCR ako. CCR ka ng ganyan, may nakatingin na bata. Ang hirap umihi nung may nakatingin, di ba? No? Bakit? Nakatingin lang siya. Gusto niya makita na umiihi ako. Sabi ko, ano ka? Ha? Hindi ako makaihi kasi may nakatingin eh. Ano ba? Maya-maya umalis na. Umihi ka. Paglabas ko, kilala ko pala yung tatay. Sabi, anak niyo pala yan? Opo, Father. Nakatingin eh. Oo nga, Father. Hindi siya makapaniwala. Umiihi ka pala. Ha? Ano ka? Umiihi din kami. Ha? Nasisira din ang tiyan namin. Di ba? Ang hirap nung kayo ay nagmimisa, siraan tiyan. Alam ba yan? Ang hirap nung ganun, di ba? Ano? Hindi naman naiintindihan ng mga tao, hindi naman nila alam na ikaw ay siraan tiyan. Ano? Na ikaw ay pinapawisang malalagkit na ganyan. Ano po? Minamadali mo. Minsan siraan tiyan ko, nagmamadali ako sa misa. Ano po? Ang iksina ng homily, gusto mong gano'n. Yung choir mo naman, lahat gusto kinakanta. Di ba? Ano? Ha? Street mass, siraan tiyan mo. Ay pagdating doon sa peace be with you. At tayo magbigayan ng kapayapaan. Abay, oh, I love you with the love of the... siraan tiyang walang love-love sa akin, ano? Tumigil ka. Di po ba? Tingnan niyo, pag siraan tiyan ninyo. I'm sure nasiraan ang tiyan ng iba sa inyo, di ba? Ha? Pag siraan tiyan nyo, wala kayong pinapansin. Ha? Kahit sino ang bumabati, hindi nyo binabati. Di ba? Ha? Lahat, hindi kayo namimili ng jeep o taxi, bakit luma, pangit, pinapara ninyo, hindi po ba, na?
At kung kayo naka-jeep, nakahawak kayong ganan, para bagang, nandun lahat ang bigat nyo sa hinahawakan ninyo. Hindi halos sumasahid yung puwit nyo, di ba? Pag tumaltal, di ba, ano? Pag tumitigil, sasabihin nyo, bayaran ko na lahat yan, bayaran ko na lahat, di ba, ano? Pag medyo malapit na, titingnan mo kung kaya mo nang takbuhin ko na lang, di ba, ano? Lahat ng pag sinasalubong ka ni Tagpi, tabi ka dyan, ano? Sipain kita di ba, no? Pagdating mo sa bahay, anak, ay mama, nanay, mamaya na, diretso ka agad sa CR. Alam mo kung anong mahalaga sa'yo, di ba, ano? At paghawak mo ng pinto ng CR, nakalock. Yun ang malungkot, nakalock. Tapos bakit sarado? Mayroong kumakanta sa loob, di ba? Alam mo kung anong mahalaga sa'yo pag siraan yan? Alam mo kung anong mahalaga sa iyo? Mga minamahal na mga huwag niyo sasabihin, hindi ko alam kung anong mahalaga. Alam mo. Kaya lang, nagpapadala ka doon sa mga luho, hilig, kung anong meron ng iba. Hindi po ba, Hindi niyo tinatanong, kailangan ko ba yan? Hindi porke sale, bibilhin mo. Itanong mo muna, kailangan ko ba yan? Kasi pag sale, ay, pasok tayo. Kahit hindi kailangan. Hindi po ba? Kahit hindi kailangan, bili. Kasi sale. Kaya, dapat meron ka nabibiling iba, binili mo dyan. Nakatambak. Hindi mo naman kailangan. Hindi po ba, Madalang sa atin nagtatanong, kailangan ko ba ito? Di ba, Pagdating ng halimbawa, pag may trahedya, mag-donate ho kayo ng mga damit ninyo, kung ano man. Ang dinodonate, yung hindi na kailangan. Hindi po ba, Hindi na kailangan. Nung pumutok ko yung pinatubo, hindi pa ho ko pare. Ako po yung mga nagdadala ng relief good sa pinatubo, sa Pampanga. Tuwan-tuwa ako, ang dami kong dalang kahon, mga damit. Mga damit. Tapos dinala ko po doon sa bundok, sa mga aita. Ay, mga aita, lamig na lamig ng ganyan. Aita. Sige na. Kanya-kanyang kuha. Nung binuksan yung kahon, naku, mga Amerikana, gown. Sabi ko, Ay, ang mga aita naman, lamig na lamig, ay di kahit anong maisuot ko, Di ba, Naku, para kami sasagala. Ang iitim. Isipin mo, mga kulot, may nasasagala. Kung may camera lang, kinunang ko, di ba, Kasi ang binigay, hindi naman mga kailangan. Ano sabi po? If you give people things you do not need, it is a decent way of throwing things. Ano yung mga nasa tokador ninyo? Na pag kailangan ng inyong kapatid, pabangkin, hindi nyo maibigay. Kasi iniisip nyo, baka gagamitin ko. Ano po? Baka gagamitin ko. Ano po sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? If you have an extra clothes, extra shoes in your closet, there is somebody in the other side of the world walking naked or barefooted. Kailangan. Ano po? Kaya sabi ko kahapon, nagbibigay tayo hindi dahil sobrang meron tayo, kundi dahil alam natin kung anong pakiramdam ng wala. Ng wala. Ano po? Pag iniisip lang natin mga sarili, wala. Hindi tayo, sabi nga sa pagbasa, hindi tayo makakatugon sa pangangailangan ng ating kapwa. Itanong po ninyo. Kasi pagkamisan, itong paghahabol ng mga bagay na luho, na hindi naman kailangan, pati yung ating relasyon sa ating kapwa, nagbabago. Suriin po ano po ba mga pinagmamadamot ninyo? Ano yung pinagmamadamot ninyo? Itanong po ninyo.
magulang, ano po, ang hirap nung ang magulang mo, nanghihingi sa'yo, ang sagot mo palagi ay, wala. Wala ho akong pera, wala. Di ba? Wala. Ngayon may sakit na, saka ka magbibigay. Hindi na kaya. Hindi na kailangan ng gamot. Di ba? Kung kailan naglalakad pa, ayaw mong bilhan ng damit. Ngayon nakahiga na, gusto mong bilhan ng damit. Ano niya sa higaan? Hindi po ba? Magandang pagtuunan ng pansin yun. Yung mga luho natin, tanong po niyo, kailangan ba yan? O yan ay pwedeng itulong sa iba? Hindi naman sinasabi ng Diyos na kayo ay maghikahos, maghirap. Itanong lang, ano ba yung meron ka na pwede mong i-share? Ano ba yung meron ka na pwede mong i-share? Marami sa atin, nag-expire na lang ang mga pagkain dahil ayaw natin mag-share. Ano pa? Sabi nung isa, bigay mo na yan. Ay, ito, Father, ayaw ko ibigay ito. Alin yan? Itong lumang damit na ito. Bigay mo na yan. Alam mo, Father, ano ito sentimental. Bakit nga? Kasi nung ako'y dalaga, sexy ako dito. Nung dalaga ka, di ba? Hindi ka na dalaga ngayon Ako po ninyo, kami mga lalaki, habang tumatanda, nahuhulog ang dibdib, di ba? No? Nahuhulog. Hindi. Lower chest. Ano po? Ang tawag diyan potential muscle, di ba? Hanggang potential na lang yan. Ano po? Pag bagong kasal, dibdib ang nagtatama. Ngayon yung mga matatanda na mag-asawa, yan na ang nagtatama, di ba? No? Di ba? Alam niyo naman yun, mga babae, tabi yung mga babae, no? Kahit gaano kaganda ang katawan ninyo, 35, 24, 36, ano po? Pag kayo nag-asawa at nagbuntis kayo, talagang lumalaki kayo, di ba? No? 40, 50, 40. Di po ba? No? Meron ba namang nagbuntis na hindi lumaki ang tiyan? Di ba? At pag hindi kayo nag-exercise, ang pinakamaliit sa inyo, 40, 40, 40. Di ba? Mabuti sana kung katawan nyo yung katawang katawang suman. Di ba? Yung pantay lang. Katawang 2-liter Coke, pantay. Di ba? No? At least pantay. Pero maraming babae, pagtanda ang katawan sampalok. Di ba? No? Alam niyo yung katawan sampalok? Ang daming bewang. Di ba? Hindi mo yan kung alam, yan ba'y dede pat, yan na, puso na, di ba? Ha? Tapos sasabihin nyo, no, ako'y dalaga, ako'y sexy. Tapos na yun. Tapos na yun. Pag nagsuot kayo ng mga damit na sikip, dahil gusto niyo ipagpilitan na kayo sexy, kung yan may mga botones, sana naintindihan niyo yung pakiramdam ng botones na nangangapit na ganyan. Kapit! Kasi baka mapiktal. Di ba? Isipin niyo ang kalalagayan ng mga botones na yan, no? Mga minamahal na mga kapatid, tanggapin natin. Darating tayo doon. Tapos pinipilit yung ang inyong pag-iisip ay nasa nakaraan. Hindi na magbabalik ang kahapon. Nakapo ninyo? Hindi na magbabalik ang kahapon. Malalaman ninyo kung kayo tumatanda na. Ang unang pamantayan, pangita, ano bang tawag doon? Signs of old age. Unang-una, nakakalimot kayo ng pangalan. Nakakalimot kayo ng pangalan. Di ba, no? Yung ang tagal ng kwentuhan, tapos hiwalay kayo after 1 hour. Sabi nung anak mo, Ma, sino yun? Hindi ko maalala. Di ba? Sister, brother! Ang tagal yung huntahan, di nyo pala maalala ang pangalan. Di po ba, no? Kaya pag nagsabi, Father, kilala mo ako? Hindi. Ano? Hindi ko na maalala. Ang hirap tawagan nung may tatawagan ka, hindi mo tawagan kasi hindi mo maalala ang pangalan, hindi po ba, no? Kaya nga dapat may picture ano po? Pero ang pangalawa, nakakalimutan mo na ang mukha. Nay, tumawag daw po sa Aling Dolor. Dolor. Sino si Dolor? Yung ganyan, ay, di ko maalala. Di nyo na naalala, di ba? Familiar ka sa akin. Familiar ka. Sino ka nga? Tumigil ka, ako asawa mo. Di ba? Di ba?
Nakakalimot na ng mukha. Ha? Meron akong kaibigan. Lahat, yung buong bahay, nilagyan niya ng picture nilang mag-asawa. Nilagyan niya ng picture. Sa kusina, sa CR, sa sala, sa kwarto. Bakit? Ay nakakalimutan na ng asawa niya kung anong mukha ng asawa niya eh. Di ba? Dumadating yan, darating kayo. Huwag kayong tawa ng tawa, darating kayo doon. Ano ba? Sabi nga nung kamag-anak ng isang tinatanong niya, meron ditong kain ng kain, sabi niya sa bahay niya, meron ditong kain ng kain, ang kapal ng mukha. Sabi niya gano'n. Sino? Yan, yung babaeng yan. Sabi niya, asawa niya yan ah. Asawa ko ba yan? Huh? Di ba? Hindi na. Di ba? O children, introduce your name to Father. Alam mo kung bakit ginagawa? Hindi na niya maalala pangalan ng mga anak niya. Kaya sabi ko sa inyo, sana nung kayo po'y nagpabinyag, lahat ng anak ninyo, pinangalan niyo ng Flor. 5 babae, Flor. Flor. Di pa pag tumawag ka, Flor. O dahil tayo, di ba? Paano ko malalaman, Father, kung sino yung Flor na tatawagin ko? Di ko sino yung panganay, First Flor. Di ba, First Flor? Di ba, ano? At least, pag tumawag ka, Flor! O, lahat sagot. Di ba ba? Darating tayo doon. Huwag niyo sasabihin sa akin, ha? Yung iba walang ginawa kundi mag-aral na mag-aral. Gusto maglagay ng mga letra sa kasunod ng mga pangalan. Ano ba? MA, PhD, EFG, HIG. Pag namatay kayo, ilalagay ba lahat yan? Hindi. Kahit gaano kayo kagaling na abogado, hindi nyo kaya ipagtanggol ang inyong kaso sa harapan ng Diyos. Ano po ninyo? Kahit kayo gaano kagaling na doktor, hindi nyo kayang pagalingin ang inyong mga sarili. Hindi. Kami nga mga pare, hindi namin ma-absolve ang aming mga kasalanan eh. Ano po? Magkasama kami mga pare. Ano po? Sumisid yung eroplano. Oh, ang tagal. Sa pakaramdam namin, hindi nababangon. Sabi kagad nung katabi, and I absolve you from your sins. Then the Father, ako rin. Di ba? Kasi hindi namin kaya absolve ang sarili namin. Hindi po ba? Magsabi kayo, ano ba pinagmamalaki ninyo? Anong pinagmamalaki ninyo na pagkamisan, kung makatingin tayo sa ating kapwa, para baga ang baba-baba. Pare-pares lang tayo. Pare-pares lang. Pag tayo naghihingalo, pare-parehas lang. Hindi po ba? Nakakalimutan natin yon. Ano talaga ang mahalaga? Hopefully, you're able to understand of all these things. And look into yourself. Because our greatest problem in life is not the people around us. Not the situation around us. Not the things around us. Our problem is not the things we can acquire or the things we can lose. Our greatest problem is our attitude. Attitude. What is attitude? Our attitude is the librarian of the past, a speaker of the present, the prophet of the future. Our attitude is the librarian of the past. Kaya ganito tayo, kasi yan ang ating kinalakihan. At akala natin, yan na ang mundo natin. Hindi ako kumakain ng kare-kare dati. Bakit? Kasi ang unang kare-karing natikman ko, ang pait ng mani. Naku po ninyo, akala ko lahat ng kare-kare mapait. So pag nag-aalok ng kare-kare, ayoko yan, mapait yan. Di ba? Our experience tends to dictate our decision. That's attitude. That's attitude. Ano yung mga bagay na akala ninyo, yun na yun, hindi naman pala. Our attitude is the library of the past, the speaker of the present, the prophet of our future. Kaya nga ano sabi ko sa inyo, 5 years from now, your life will be dictated by the people you are with and the books you read. Because the books you read, the people you are with, will try to mold your attitude. Alam niyo po yung salitang osmosis? Osmosis. Yung kung sino yung madalas mong kasama, nakakamukha mo. Ano po?
Tingnan niyo po yung mag-boyfriend at mag-girlfriend. Ay, magkamukha na kayo. Ano ba? Kasi palagi magkasama eh. Ano po? Pero bakit pag mag-asawa na, hindi nagiging magkamukha? Ay, kayo naman palagi magkasama. Hindi po ba, anak? Sabi nung ako pagkatapos ng misa, totoo ba yan, Father? Oo. Eh, bakit yung asawa ko kamukha ng kapitbahay namin? Palagi yan nasa kapitbahay. Hindi po ba? Magandang itanong yun. Kaya nga, kung palagi natin kasama ang Diyos, dapat nakakamukha natin ang Diyos. Pero bakit ang mukha natin kung ano-ano? Nakasimangot, kusot, di ba? Ano? Kasi kung ano-ano ang inaalala. Kung ano-ano ang inaalala. Magandang suriin yan eh. Magandang itanong ngayon, sa oras na ito, anong pinoproblema ninyo? Anong pinoproblema niyo? Problema ba talaga yan? Hello? Anong pinoproblema ninyo? Itanong ninyo, problema ba talaga yan? O hindi naman talaga? Pinoproblema mo lang. Lahat ng tao may problema. Nakuha po ninyo? Lahat ng tao may problema. Pag wala kang problema, baka ikaw ang problema. Ano po? So, mabuti na yung ikaw may problema. Pero ano po sabi ni C.S. Lewis? Ano po sabi ni C.S. Lewis? If your neck is not broken, it means you are not paralyzed. You are not dying. And your house is not burning. You are not complaining about problems. You are simply complaining about inconvenience. If your neck is not broken, your house is not burning, and you are not dying, you are not complaining about problems. You are complaining about inconvenience. Baka yung pinoproblema mo, hindi naman talaga problema. Na ikaw ay nagiging malungkot kasi akala mo problema. Hindi po ba? Sweetheart, ano ba naman itong nabili mong salamin? Hindi ako kasya. Darling, hindi maliit yung salamin. Malaki ka lang. Di ba, anak? Di ba? Magsabi ka naman ng maganda tungkol sa akin. Alam mo namang ang taba-taba ko na eh. Sabi ng mister, at least ngayon, kahit matanda ka, malinaw pa ang mata mo. Di ba? Ano po ba ang problema pag mataba? Mananabi ako, ha? Ano po ba ang problema pag mataba? Father, pinagdadasal ko, kung hindi ako papayat, sana tumaba silang lahat. Di na. Ano po bang problema doon? Ano po bang problema? Gusto kong makita ninyo, ano problema doon? Walang problema doon. Hindi mo nakikita na ikaw ay maraming kinakain. Di po ba? Kung ikaw ay walang kinakain, mataba ka ba? Hindi. Hindi mo nakikita, ang dami mong kinakain. Naku po ninyo? Sa panahon ng taggutom, kami mga payat, mamamatay agad. Kayong matataba, sa panahon ng taggutom, mamamayat muna. Nakita mo ba yung biyayang yun? Nakita mo? Hindi mo nakikita eh. Kaya ka malungkot. Di ba? Nagmisa ako sa patay. Sabi doon ay, iyakan. Ano? Pagkatapos ng misa sa patay, sabi ba naman sa akin, sana Father, pag may namatay, sabay-sabay na lang. Ano? Bakit ho naman? Para wala nang iiyak. Sabi ko, sobra naman kayo. Inimbitahan nyo lang akong magmisa, isasama nyo pa ako. Di ba? Hindi naman tayo sabay-sabay dumating dito, bakit kaya sasabay? Tingnan niyo yung mga pananaw na yan. Hindi po ba, ano? Pagka minsan, the attitude, pananaw. What makes us a person na malungkot? Mali ang pananaw. Mali ang pananaw. Ano ang mga tinuturo ninyo? Yung mga nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Kaya yung mga kamag-anak ninyo, kung gumastos sa Pilipinas, gano'n na lang, kasi ang pananaw na binibigay natin sa kanila, kayo ay nagpapala ng pera dito. Hindi po ba? Bibigyan ko yan ng tip with regards to your money. The principle of 10, 20, 70. Hello? 10, 20, 70.
Pag-usapan natin gross, ha? Gross. Gross. Father, yun ba yung gross, yung lahat? Oo, lahat, gross. Ano po? Lahat na pumapasok. In the gross you receive, 10% must go back to God. 10%. Either in forms of tithe, donation, the 10% must go back to God. Why? It is not yours. If you read the book of Malachi, 10% must go back to God. If you fail to give 10%, you are robbing God of what is His. Pinagnanakawan mo ang Diyos ng hindi sa iyo. 10%. Whatever. 10%. Kaya ka naghihirap pagkamisan, hindi mo binabalik sa Diyos ang para sa Kanya. Ay, ako naman. Kung ano nakuha ko, binabato ko sa langit. Kung hindi bumaba, sa Diyos yun. Yung bababa, akin. Ha? Hindi pwede. 10%. 20% must go to your savings. Savings is not the leftover of your expenses. Savings must be set aside before you spend. Save. Mag-ipon. Hindi kayo habang panahon malakas, hindi kayo habang panahon na sigurado dyan sa trabaho ninyo, hindi kayo habang panahon na yan ang kikitain nyo, mag-ipon. Hello? Mag-ipon. Kung wala kayong iniipon, malaking kasalanan nyo, mag-ipon kayo para sa inyong kinabukasan. Mag-ipon. Hindi porke mayroong sobra, bili ng bili, mag-ipon. How much? 20%. And 70% is the only amount you are supposed to spend. If you are spending more than 70%, then brothers and sisters, you are spending beyond your means. Hello? Parang malungkot kayo. 10, 20, 70. 10, 20, 70. 10% goes to God. Don't tell God, wala akong pambigay. Meron akong 10% sa iyo. Nakapo ninyo? Wala akong pantulong. Meron akong 10% sa iyo. It is not yours. The 20% must go to your savings. Malaki na. 20% pa rin. 70% is the only amount you can spend. Father, sana ipagdasal mo, lumaki ang sahod ko. Bakit? 500 lang ang binibigay ko sa Diyos buwan-buwan. Ay, malaki na yon. Ano ba yon? Yun po ang 10% ko. Yun, alam ko na kung magkano sinasahod niya. After 7 months, sabi niya, Father, thank you. Bakit? 1,000 na nabibigay ko ngayon. Sabi ko, congratulations. After 2 years, sabi niya sa akin, Father, ang laki pala ng 5,000. Anong 5,000? 5,000 na kasi yung 10% eh. Anong pwede kong gawin, Father? Ang hirap nung magbigay ng 5,000. Sabi ko sa kanya, huwag mong problemahin yan. Ipagdasal natin, ibalik sa 5,000 ang sahod mo. Di ba? Nagbibigay ka, pinagpala ka. Ngayong malaki ng binigay, magmamadamot ka. Attitude. My dear friends, my dear brothers and sisters, whether you like it or not, you are more blessed compared to others. It is simply that complaining attitude that makes you unhappy. The only way to change our lives is to change our attitude. Ano yung mga dapat baguhin? Ang nanay ko, ang hilig nung mag-ipon ng mga lumang pinggan. Ako po ninyo? Lumang pinggan. Meron kaming napakalaking tukador na puro pinggan. Kailan ba natin gagamitin yan? Huwag niyong gamitin yan, luluma. Luma na nga yan eh. Di ba? Kailan nyo gagamitin? Binili ninyo. Di po ba? Mga minamahal na mga kapatid. Magandang pagtunan ito. Are you really poor
or simply the attitude is poor. Ano po sabi nila? Our greatest disability is not our hands, our limbs are missing, but our poor attitude. Our greatest disability is not that we are paralyzed, our limbs are broken, but our poor attitude. You are blessed. You are blessed. If you wake up in the morning and say, I am blessed, you know you can feel you are blessed. Before you sleep, you say, Lord, thank you for the blessing, because you know you are blessed. But the moment you keep on complaining, you ask yourselves, are you complaining for your wants or your needs? When is enough enough? If you answer it with your wants, you will never have enough. When is enough enough? If you answer it with your needs, you have more than enough. Mga minamahal na mga kapatid, we are blessed. We are loved. Tonight, we are asked to decide. Because talks are nothing if no decisions are made. What are the decisions you will be making tonight? Decide. Decide. My dear friends, decide. God has already made a decision for you. When are you going to make a decision for God? Amen.